Let me be straight. Let's not sound hypocrites. So ito na yung pinaka-best example kung bakit ko siya na-relate sa Mir 4. So these wallpapers or thumbnails are created through AI. No, shoutout sa'yo brother Oy, thank you sa comment mo. Mas inopen natin yung mind natin para mas makita natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng tanong niya. What's up guys? What's up? It's your boy Slime Gaming. Yes sir. So, going back sa most recent post ko dito sa TikTok page natin, no, about Pax Silica. Medyo mahaba yung video, 26 minutes, and merong nag-comment na isang netizen or mga kaibigan natin sa TikTok asking ano nga bang connection ng Pax Silica sa pagmi-Mir 4. Well, yung first impression ko is medyo feeling ko nang babash lang to or whatever, kung ano man gusto nyong iparating. Kasi nga Mir 4 nga naman, ano nga bang kinalaman, naglalaro ka na nga lang, then bigla tayong may involved sa usapan ng Pax Silica, right? And I realized na nung inisip ko ng maigi, baka may gusto siyang itanong, gusto niya atang mangyari is mas ma-expound natin or madiin natin yung information kung bakit nga ba pinost ko siya sa page ko. Okay, makes sense. So, I would say thank you sa pag-comment nito para mas mabigyan natin ng diin and reason kung bakit nandito siya sa page natin. So, let's check the comment. So, ito yung pinost ko last time sa TikTok page natin. Ito. Ang sabi ni Oy, no, shoutout sa'yo brother Oy, thank you sa comment mo. Mas inopen natin yung mind natin para mas makita natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng tanong niya. Anong connection ng Pax sa Mir 4? I understand, I get it brother. Now, gagawan natin ng special content or recording yung tanong na yan. Ano nga ba ang kinalaman ng Mir 4 sa Pax Silica? It's not about a game, it's not about the Mir 4 game itself. It's about being a content creator. Yun ho yung ibig sabihin natin. Kaya pinasok natin siya dito sa video natin. So, gusto ko mag-explain a little bit specific wise or specific dito sa game natin, sa paglalaro natin ng Mir 4 guys. So syempre nag-research ako kahit papaano, tinignan ko na maigi kung ano nga ba yung Pax Silica. So ito yung nakita ko sagot. Ang sabi, ang Pax Silica is a US-led strategic initiative launched last year December 2025 para ma-secure yung supply chains ng semiconductors, okay, and artificial intelligence and critical minerals para ma-run tong mga conductors na to. Semiconductors is yung mismong facility, which is yung data centers, yung pinakamalalaking computer, malalaking CPU na gahigante, mga building na, no, para ma-run ng maigi yung AI, artificial intelligence. And to run this, we need to have critical minerals, particular fresh waters, right? So AI, as a Mir 4 player, no, bilang content creator, gusto nating maka-create ng enticing cover photo. Pinaka best example is thumbnail, no, at least bago kayo, pag pumunta kayo sa page ng mga Mir 4 content creators, ako ngayon ko pa lang siya ni-utilize. Pumunta kayo sa page ng mga content creators, makikita nyo yung napakagandang itsura ng picture ng cover photos nila or yung thumbnail nila. Okay, so let me show you an example. Kasi ano to sobrang gamit na gamit to ng mga content kahit hindi sa Mir 4, all over the world, yet sino mga content creators, no, gamit na gamit nila to. I-specify lang natin siya sa Mir 4 game. Okay, so pag pumunta ka sa YouTube Mir 4, you see, tingnan nyo yung mga cover photos guys. Shoutout sa mga kung makikita nyo mga tropa, sinerch ko lang yung YouTube directly. Wala naman tayong pinuntahang specific na content creators, pero kung makikita nyo sa YT, search nyo lang YouTube Mir 4, tingnan nyo yung mga cover photos ng mga content creators na to. No, nung hindi ko alam yung tungkol sa AI,
Tapos ang galing naman nito, saan galing yung cover na yan, inedit niya ba yan, anong app yan, right? So nakita ko na, eto na sila. So talagang pinapakinabangan na ng mga content creators yung AI. So para mag-run yung AI, kailangan mo ng malaking facility, which is yung data center, para mabigay sa atin yung pangangailangan natin creating a content. So ito na yung pinaka best example kung bakit ko siya na-relate sa Mir4. So these wallpapers or thumbnails are created through AI, right? And meron pa tayong isang example kung paano ni-utilize yung AI as a Mir4 content creators. Let me show you more. Let me show you something. Okay? So, andito siya. Ito. Kung familiar sa inyo yung mga ganitong klase ng clip, so mga malalaking Mir4 content creators dyan out there sa FB or sa YouTube, ginagamit na rin ho nila ito, mga kaibigan. Puntahan natin, play natin. Ito yung Lionheart ko sa 41. Kung makikita nyo, ito yung intro bago kayo pumasok sa game. Play mo. See, this is AI. This is created by AI. And this one as well is created by AI. Ngayon, balikan natin yung tanong. Ano nga bang kinalaman nito sa Mir4? I would say, brother, ayan yung kinalaman ng Paxilica sa Mir4. Paxilica is just a project itself. Pinangalan lang nila, pero ang pinaka-initiative ng Paxilica is to utilize and mapalaganap yung data center para makapag-run ng mas malakas na AI. Mas maraming data centers, mas malakas yung AI. Ano ho ang possibilities pag mas malakas yung AI? Tignan natin sa mga mangyayari sa mga darating na taon. Kasi kung makikita natin ngayon, umabot na siya sa Pilipinas. Gagawa na sila ng data center dito sa New Clark, Pampanga. No, I don't know if nag-ooperate na yung ginawa nila nung nakaraan. But these are the reason why. Don't get me wrong, I'm against it. Lalo na kung madadama yung resources natin, yung minerals natin, mapupulyut yung hangin natin. We are totally against it. I'm just saying na wag tayong maging let me be straight. Let's not sound hypocrites. Particular sa mga content creator like me. I wanted to join gusto ko sumali sa rally na lumaban against having data center dito sa Pilipinas, no, para makapag-utilize ng AI. Pero I don't think na magiging applicable sa akin yun kasi me myself is tumatangkilik sa AI. No, ayun ho yung ginagawa nating cover sa page natin. Kung titignan natin, recently ko lang siya ginamit, and yung Lionheart ko na sumisigaw, ginamit ko na rin siya sa 2 or 1 video ko sa TikTok. So eto na yung mga cover photos. Kung makikita yung 4 na beses ko pa lang siya ginagamit dito. Tsaka ito si Baku, tsaka yung podcast ko with Rain. So these are AI generated cover photos. Ayaw ko man masira yung minerals natin sa Pilipinas, mag-deplete. I wanted to join a movement na go against having data center sa mismong neighborhood natin. Pero napag-isip-isip ko na ba't ako pupunta doon, ako mismo is tinatangkilik ko yung paggamit ng AI. So I think that's not gonna be fair. Kasi tayo ho mismo mga content creators, kahit naman hindi ka content creators kahit sa simple na pamumuhay mo is ginagamit mo yung AI. Going to web browsers and asking for information is already using and utilizing AI. So every time na mag-use tayo ng AI, kung makikita nyo mag-loading yung AI, looking for an answer, yung answer ng inukuha nila is nanggagaling sa data centers. Then data centers, nagbibigyan tayo ng sagot na magagamit natin sa katanungan natin. Okay, we are using that every single day. Lahat ng tao gumagamit yan every single day, mapa-content creator ka or hindi ka man content creator, kahit nga nagbabrowse ka lang or nagdo-doom scrolling ka lang sa mga social media, particular sa FB, we are already using this AI.
mga tropa. So, I don't know kung anong magiging tunog natin sa mga tao pupunta tayong rally. Tayo mismo is ginagamit yung AI content. I would like to say lang na do more research about Pax Silica, artificial intelligence utilization, and para mas mapag-igting at makita natin kung ano ibig sabihin. Kasi itong mga data centers na to is nasa ibang bansa pa, doon kumukuha ng sagot yung AI para sa mga tanong natin, para mabigyan tayo ng information. And of course, perfect na mga cover or edits. Now, gagawin na rin siya sa Pilipinas. So, itong masasabi natin na mangyayari na siya sa bansa natin, are we gonna say yes or no? Well, I don't know. I'm confused din ako. Hindi ko rin alam kung paano natin to malalabanan. But if it's gonna be, it's gonna affect our nature, it's gonna be for sure a bad thing. Okay, so iwan ko muna yan dyan, guys. Shoutout sa'yo, Oy. Maraming salamat sa tanong mo. And please drop a follow, a comment, and paki-follow naman ng FB page natin, guys, para mas masuportahan nyo yung mga local streamers na katulad ko. Shoutout sa inyo. It's your boy, Slang Gaming. Okay, let's go. Skr. Slang Gaming.